Banata 3921. Makalipas ang 100 milyong taon. Kumikislap ang katawan ni James, at lumitaw siya sa itaas ng sinaunang larangan ng digmaan. Lumipat siya. Pupunta ba siya sa ika-16 na palapag? Nakakatakot. Nandito lang siya sa loob ng 100 milyong taon. Nagtipon at nag-usap ang mga makapangyarihang indibidwal sa paligid. Nagulat silang lahat sa pagkakaintindi ni James. Sinulyapan ni James ang spatial barrier sa itaas niya at itinaas ang kanyang kamay habang ang isang misteryosong kapangyarihan ay natipon sa kanyang palad. Pagkatapos, ang kanyang katawan ay naging ilusyon at nahati sa libo-libong mga anino sa isang iglap. Ang mga anino na ito ay nagsagawa ng iba't ibang paraan ng paglilinang at inatake ang spatial barrier sa hangin ng sabay-sabay. Boom! Isang crack ang lumitaw sa spatial barrier. Ang mga anino sa paligid ay nagsanib sa isa, at ang katawan ni James ay kumikislap nang pumasok siya sa kawalan, umalis sa ika-15 palapag at patungo sa ika-16. Ang kapaligiran ng ika-16 na palapag ay kapareho ng nauna na may tanging pagbubukod sa spatial pressure. Mas kaunti pa ang mga nabubuhay dito. Mayroong humigit kumulang 100 buhay na nilalang sa ika-15 palapag at mga 20 sa ika-16. Ang kakayahan ng mga buhay na nilalang na ito sa paglilinang ay mas maunlad at malalim kaysa sa mga nasa ika-15 palapag. Sa pagdating ni James, nakuha niya ang atensyon ng mga buhay na nilalang sa ika-16 na palapag. 20 tingin ang nakatutok sa kanya, umaasang makikita ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi nila makita si James. Pinagmasdan ni James ang paligid. Sa ilalim ng kanyang sensasyon, napagtanto niya na ang palapag na ito ay puno ng 7th Stage Lords. Sa ganoong lakas, mapapawi nila ang buong universo ng madali. Magiging top-notch fighters sila kahit sa una at pangalawang universo. Hindi inaasahan ni James na magkakaroon ng napakaraming makapangyarihang indibidwal na nakatago sa Ecclesiastical Restricted Zone. Hindi sila binati ni James ngunit sa halip ay dumiretso sa sinaunang larangan ng digmaan at sinimulang lipulin ang mga anino upang makuha ang mahiwagang pamamaraan ng paglilinang at supernatural powers. Sa isang hininga, nilipol niya ang libo-libong anino at nakuha ang kanilang mga pamamaraan sa paglilinang. Pagkatapos, pupunta siya sa isang pavilion at papasok sa isang closed-door meditation. Hindi siya pinansin ng iba pang makapangyarihang mga indibidwal at nag-concentrate sa kanilang paglilinang. Iyon ay dahil nasa ika-16 na palapag na sila, at nais nilang maabot ang ika-17 sa lalong madaling panahon o maging ang ika-18 upang makaalis sila sa lugar na ito minsan at magpakailanman. Ang mga pamamaraan ng paglilinang sa ika-17 palapag ay mas mahiwaga. Nakuha lamang ni James ang karapatan na basagin ang spatial na hadlang pagkatapos maglinang sa buong 200 milyong taon. Pumasok siya sa ika-17 palapag, kung saan 3 lang ang tao, 2 lalaki at 1 babae. Ang kanilang cultivation base ay napakataas. 2 sa kanila ay 8th Stage Lords at 1 sa kanila ay 9th Stage Lord. Sa wakas, may 1 tao. Nagtataka ako kung ano ang nangyari sa labas ng mundo. Tanungin natin siya. Pagdating ni James, bumungad sa kanya ang 3 makapangyarihang tao sa ika-17 palapag. Napatingin si James sa kanila. Ang isa sa mga lalaki ay isang parang seagull na matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong balabal. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing may mainit na ngiti, "Ang pangalan ko ay Yahweh Zvonimir. Ako ay nagmula sa unang universo, at ako ay dinukot dito di nagtagal pagkatapos na likhain ang unang universo." Ang isa pang lalaki ay isang binata na nakasuot ng itim na damit. Hindi siya gwapo at ordinaryo lang ang itsura. Tumingin siya kay James at ngumiti. Si Jehudi Driscoll ay galing din sa First Universe. Katulad ni Yahweh, sapilitang dinukot ako rito at na-trap dito mula noon. Kaakit-akit ang hitsura ng babae, at nakasuot ito ng puting damit na nagpatingkad sa kanyang balingkinitan at nakakaakit na figure. Nahiya siyang ngumiti at sinabing, "Ang pangalan ko ay Yehoshua Bernadette. Galing ako sa Primordial Realm." Ang 3 ay medyo palakaibigan kay James,
isinasaalang-alang na nag-abala silang magpakilala. Mayroon lamang 3 buhay na nilalang sa ika-17 espasyo. Si Yahweh at Jehudi ay nagmula sa unang universo, at sila ay dinukot dito ilang sandali matapos ang paglikha ng unang universo. Pareho silang 8-power macrocosm ancestral gods. Ang pangalan ng babae ay Yehosheva, at siya ay nagmula sa primordial realm. Mas mataas ang kanyang ranggo, umabot sa ika-9 na stage lord. Palakaibigan silang lahat kay James dahil alam nilang walang ordinaryong tao ang makakarating sa lugar na ito. Kung tutuusin, walang ordinaryong tao ang makakatalo sa mga anino sa ika-16 na palapag. Ikinuyom ni James ang kanyang mga kamao at sinabing, James Caden ang pangalan ko. Ikinagagalak kitang makilala. Ngumiti si Yehosheva at sinabi, hindi na kailangan ang mga formalidad. Magkaibigan na tayo simula ngayon. Magsasama-sama tayo ng maraming oras. By the way, saan ka nang galing? Tanong ni Yahweh. Sumagot si James ng totoo, the 12th universe. Ang ika-12 universo. Nagulat si Yahweh at Jehudi. Si Yehosheva, sa kabilang banda, ay naguguluhan. Pagdating niya sa palasyong ito, ang primordial realm ay sinalakay pa lamang ng masamang enerhiya at hindi pa naging madilim na mundo. Alam ni James na sila ay nakulong dito sa maraming epoch at walang alam tungkol sa labas ng mundo. Kaya, isinalaysay ni James ang kadena ng mga pangyayaring naganap at ang paglikha ng 12 universo sa labas ng mundo. Nang marinig ito, bumungad sa kanilang mga mukha ang realisasyon. Sinabi lang ni James sa kanila ang kailangan. Tungkol naman sa kaguluhan sa primordial realm at sa paglipol ng lahat ng makapangyarihang figure sa primordial realm, inilihim niya ito pansamantala. Sa pagsasabi sa kanila ng totoo, hindi na makapaghintay si James na lumaban sa mga anino sa sinaunang larangan ng digmaan. Nakakuha siya ng hindi mabilang na mga pamamaraan ng paglilinang sa mga nakaraang puwang at naunawaan ang lahat ng ito. Ngayon, inaabangan niya ang mga nasa ika-17 palapag. Gusto niyang malaman kung gaano sila nakakatakot. Ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay nagpakita sa larangan ng digmaan. Kaagad, maraming anino ang lumitaw sa kanyang paligid. Malakas ang kanilang aura, at lahat sila ay nasa 8th stage ng Lord rank. Nahaharap sa mga nakakatakot na anino na ito, hindi nagpapigil si James. Nagmaterial ang Demon Slayer sword sa kanyang kamay, at inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas. Habang winawagayway niya ang Demon Slayer sword, hindi mabilang na sword energies ang namaterial mula sa loob. Noon, nakakuha si James ng hindi mabilang na sekretong supernatural arts, at nakakuha siya ng maraming nangungunang pamamaraan sa paglilinang ng sword path. Naintindihan din niya silang lahat. Ngayon, ang kanyang sword path ay umabot sa mas mataas na taas. Habang casual niyang iwagayway ang kanyang espada, isang alon ng sword energy na naglalaman ng 9-power macrocosm power ay nagkatotoo at umatake sa nakapaligid na mga anino. Kahit na ang mga anino ay nagtataglay ng lakas ng isang 8th-stage lord, ang kanilang mga depensa ay mahina. Sa sandaling sila ay sinaktan, sila ay agad na nawala at nawasak sa kawalan. Pagkatapos nilang mawala, ilang lihim na sining ang nahulog sa lupa. Sunod-sunod na nilipol ni James ang mga anino na ito at nakakuha ng maraming paraan ng paglilinang. Natulala ang 3 individual sa ika-17 palapag nang makita ang kanyang mga galaw. Hinaplos ni Yahweh ang kanyang balbas at sinabi, malakas siya. Bahagyang tumango si Jehudi at sinabing, Ma'am, nararamdaman ko ang maraming path sa isang galaw. Bukod pa rito, ang bawat landas ay naglalabas ng 9-power macrocosm power. Hindi ko talaga alam kung ilang path ang eksaktong nalinang niya. Pareho silang nagmula sa unang universo. Sa kanilang pag-unawa, ang mga nabubuhay na nilalang sa labas ng mundo ay maaari lamang maglinang ng 9 na landas sa pinakamaraming. Gayunpaman, nagawa ni James ang maraming path, at bawat isa sa kanila ay nasa 9-power macrocosm power. Bago dumating sa isla, nasa 3-power macrocosm power lang ang pag-unawa at pagkabisado ni James sa mga landas. Gayunpaman, sa pagdating sa isla, nakakuha siya ng maraming mahiwagang pamamaraan ng paglilinang at supernatural powers. Kahit na naiwan sila sa edad ng primordial realm at iba sa mga landas na nilinang ni James.
Gayunpaman, pagkatapos na maunawaan ni James ang maraming mga pamamaraan ng paglilinang, nakita niya ang mga pagkakatulad sa pagitan ng mga pamamaraan ng paglilinang ng dalawang magkaibang mundo. Pinagsama niya ang lahat ng naintindihan niya sa sarili niyang Chaos Path. Pinahintulutan nito ang parehong kapangyarihan ng kanyang Chaos Path at ang kanyang kapangyarihan na tumaas. Pagkatapos niyang makakuha ng maraming pamamaraan ng paglilinang, nakarating siya sa isang pavilion na matatagpuan sa loob ng mga bundok. Pagkatapos, umupo siya sa pinakamataas na palapag ng pavilion. Ang kanyang pagdating ay sinundan ni Yahweh, Jehudi, at Yehosheva. Bagay ka talaga, sabi ni Jehudi habang nag-thumbs up kay James. Hindi napigilan ni Yahweh ang kanyang mga pandagdag gaya ng sinabi niya, bagaman hindi ko mahulaan ang iyong ranggo, dahil basta-basta mong maipapalabas ang isang 9-power macrocosm power, ang iyong mga kakayahan ay maaaring talunin ang sa 9-power macrocosm ancestral god at ang 9th stage lord rank. Mahina lang ang sagot ni James, walang katapusan ang paglilinang. Ang 9-power macrocosm ancestral god at ang 9th stage lord rank ay hindi ang huling yugto ng cultivation. Noong primordial realm, umiral ang mga Akmin sa mundong ito. Kung ikukumpara sa kanila, ang mga kakayahan ko ngayon ay malayo pa ang mararating. Kung mas mataas ang cultivation base ng isang tao, mas naiintindihan ng isa. Gusto ni James na lumakas at makilala si Yukiya Dernally sa lalong madaling panahon. Bagamat nag-iwan si Yukiya ng ilang mensahe na ipinasa sa kanya ni Emperor Jabari, marami pa ring mga bagay na hindi niya alam, tulad ng Chaos Path. Ano nga ba ang landas na ito? Hanggang saan ang magagawa ng isang tao sa paglinang ng Chaos Path upang ituring na isang Akmin? Dahil dito, na-stress si James. Hindi na siya nagsalita pa kundi umupo na lang sa isang lotus position. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, lumitaw sa kanyang harapan ang ilang kumikinang na piraso ng jade. Ang kanyang divine sense ay pumasok sa mga piraso ng jade, na naging sanhi ng pagkinang kaagad nito, na nagbunga ng ilang mahiwagang salita. Isa-isa, naunawaan ni James ang bawat isa sa mga salitang ito at ang mga pamamaraan ng paglilinang at supernatural power sa loob. Pagkatapos, ginamit niya ang landas na kanyang nilinang upang maging materyal ang mga ito sa kanyang sarili. Ang kanyang pag-unawa sa lahat ng path ay umabot na sa 9-power macrocosm ancestral god rank, kaya maaari niyang mamaterialize ang 9-power macrocosm power sa anumang path. Sa yugtong ito, hindi na niya mapataas ang kapangyarihan ng kanyang Chaos Path. Dapat siyang matuto ng higit pang lihim na supernatural arts at maunawaan ang higit pang mga pamamaraan ng paglilinang upang makita kung siya ay makakamit sa base ng 9-power macrocosm power. Malaki ang paniniwala niya na ang pagtatangkang ito ay magdadala sa kanya sa Acme rank. Ngunit wala pa ring ideya si James kung paano makapasok sa ranggo na iyon. Marahil ay makakamit lamang ng isa ang Acme rank sa pamamagitan ng Omniscience Path, ngunit ang kanyang opsyon ay hindi na magagamit, dahil ang lahat ng potensyal ng mga nabubuhay na nilalang ay nawasak. Ang paraan ng paglinang nito ay pinasimulan ni Yukiya. Marahil sa ranggo ni Yukiya, maaari lamang siyang lumikha ng paraan ng paglilinang para sa mga may 9-power macrocosm ancestral god rank. Ang iba ay hindi nilikha ni Yukiya, at hindi rin alam ni Yukiya kung paano maabot ang Acme rank pagkatapos makuha ang 9-power macrocosm ancestral god rank. Sa makatuwid, dapat gumawa si James ng isang landas. Pumikit siya, pilit na iniintindi. Nagpalitan ng tingin ang 3 taong nakatayo sa tabi niya. Nakangiting sinabi ni Yehosheva, hayaan siyang maglinang at umunawa sa ngayon. Kapag wala na siyang mahanap na paraan pasulong, natural na siyang titigil. Para sa lahat ng mga cultivator, ang oras ay marahil ang pinakawalang halaga, lalo na ang mga makapangyarihang tao sa Lord rank. Ang 3 makapangyarihang figure mula sa ika-17 espasyo ay nakarating na rito sa loob ng mahabang panahon. Ang kanilang oras dito ay maaari lamang kalkulahin ng epochs. Alam nilang nagmamadaling umalis si James. Gayunpaman, hindi nila kailanman malalampasan ang ika-17 espasyo upang makamit ang ika-18, sa kabila ng kanilang mahabang panahon dito. Hayaan mo siyang subukan. Tara na at maglaro tayo ng chess. Okay.
Ang tatlong makapangyarihang figure ay pansamantalang umalis upang tumungo sa isa pang pavilion at sinimulan ang kanilang laro ng chess upang magpalipas ng oras. Ito ay dahil ang paglilinang ay wala sa tanong. Si Yahweh at Jehudi ay parehong 8-power macrocosm ancestral gods na hindi na makapag-upgrade ng kanilang mga ranggo upang maabot ang sa 9-power. Para kay Yehosheva, hindi ito maaaring maging mas totoo dahil naabot na niya ang ika-9 na yugto ng Lord rank. Habang naglalaro ng chess silang tatlo para magpalipas ng oras, si James naman ay nakatutok sa kanyang closed-door meditation. Sa kanyang yugto, kahit na misteryoso ang mga pamamaraan ng paglilinang ng lugar, madali pa rin niyang naiintindihan ang mga ito. Napakabilis, naiintindihan niya ang sapat na mga pamamaraan upang pagsamahin ang mga ito, para malagpasan niya ang hadlang. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Ay save mo ang iyong enerhiya, James. Walang kwenta, may lumabas na boses mula sa malayo. Inayos ni James ang kanyang lakas at humarap sa kanilang tatlo sabay kurap. Tumingin siya sa kanila at nagtanong, bakit? Sinabi ni Jehudi, dahil ang daan patungo sa pagtatanim ay matagal nang nakaharang. Naputol ang omniscience path, at naputol din ang lahat ng potensyal ng mga nabubuhay na nilalang. Upang makapasok sa ika-18 espasyo, ang isa ay hindi lamang nangangailangan ng sapat na pamamaraan ng paglilinang ngunit kailangan ding maabot ang ika-6 na yugto ng omniscience path. Sa katunayan, tumango si Yahweh at idinagdag, ngunit ang kasalukuyang potensyal ng mga buhay na nilalang ay maaari lamang suportahan ang ika-3 yugto ng omniscience path. Pagkatapos ng ika-3 yugto, ang lahat ng potensyal ay ganap na sasamantalahin at hindi na maaaring makipagsapalaran pa. Tumingin din si Yehosheva kay James at sinabi, ito ay kung ano ito. Matagal ka nang namamagitan, magpahinga ka na. Nang marinig ito, napangiwi ang kilay ni James. Ang ika-18 espasyo ay maaabot lamang sa pamamagitan ng ika-6 na yugto ng omniscience path. Joke ba ito? Mula noong labanan sa primordial realm, ang posibilidad na ito ay naputol. Maaari lamang maabot ng isa ang ika-3 yugto sa pinakamaraming. Sa ilalim ng kaayusan ni Ukiah, nagawa niyang maabot ang ika-4 na yugto, at ito ay isang tagumpay sa kanyang sarili. Ngayon, paano siya makikipagsapalaran sa ika-5 yugto, lalo na sa ika-6? Ano ang dapat kong gawin ngayon? Pambihira ang itsura ni James. Hindi siya maaaring makulong dito. Hindi yun isang opsyon. Napakaraming iba pang bagay na dapat niyang gawin sa panlabas na kaharian. Gusto pa rin niyang hanapin ang Universid sa Chaos, ipatawag ang kapanganakan ng universo, at hayaan ang mga bagong universo na ito na magsanib sa isang mundo na hindi mas mahina kaysa sa primordial realm. Sa ganoong paraan, maaaring lumitaw si Ukiah, pati na rin si Thea. Nang makita kung gaano tensyonado si James, bumukas si Yehosheva at sinabing, dahil nandito ka na, hindi ka na makakaalis sa lalong madaling panahon, kaya manatili ka rito ng payapa. Marahil pagkatapos ng walang katapusang tagal ng panahon, isang makapangyarihang tao ang darating dito at magbubukas ng special na hadlang ng lugar, na magpapalaya sa atin. Sinabi ni Yahweh na nakapagpapatibay loob, huwag mag-isip tungkol sa mga walang kwentang kaisipan. At least may iilan sa amin dito para samahan ka. Kung masyado kang naiinip, matulog ng mahimbing. Baka paggising mo, makakaalis ka na. Oo, payo ni Jehudi, wala nang ibang gagawin kung hindi ang makatulog ng husto. Tuloy-tuloy na pinalakas ng loob nilang tatlo si James, pero bakas pa rin sa mukha ni James ang pagkatalo. Tumingin siya sa tatlo at sinabing, salamat, pero hinding-hindi ako susuko. Mag-iisip ako ng paraan para makaalis sa lugar na ito. O tama, may nakilala ka bang mga buhay na nilalang na patungo sa ika-18 espasyo sa iyong mahabang pananatili dito? Napailing silang tatlo. Sumagot si Yehosheva, ako ang unang dumating sa ika-17 espasyo. Tapos dumating yung dalawa. Ikaw ang pang-apat. Hindi ko alam kung may ibang pumunta dito bago ako, ngunit pagkatapos ng aking sarili, walang ibang tumungo sa ika-18 espasyo. Itinaas ni James ang ulo para tingnan ang walang hugis na spatial barrier sa ibabaw niya. Ang ika-6 na yugto ng omniscience path. Ito ay magiging napakahirap. Umupo siya na may pag-aalala sa mukha. Siya ay nag-iisip kung paano hahakbang sa ika-5 yugto ng omniscience path.
Shush! Isang kislap ng liwanag ang lumitaw, na nagdala ng isang maliit, pulang ibon sa kaharian. Eto na ang isa pa. Napatingin silang lahat sa ibon. Kumikislap ang mga mata nito sa kuryosidad habang nakatingin sa paligid. Nang makita na ang apat na buhay na nilalang ay natipon ng sama-sama, ibinaba nito ang kanyang mga pakpak at nagpakita sa harap nila. Little birdie, nakikita kong sumali ka sa grupo. Napatayo agad si James sa tuwa. Ang ibong ito ay mystical. Alam nito ang maraming bagay, maging ang katotohanan na ang panlabas na universo ay ipinanganak ng universe seeds. Ang hitsura ng ibon ay nagbigay ng pag-asa kay James. Anak, nandito ka rin. Tumingin ang ibon kay James. Oo, sabi ni James, ito ang 17 puwang. Upang makarating sa 18, kailangang maabot ng isa ang 6 na yugto ng Omniscience Path. Naabot ko na ang pang-4, may paraan ka ba para matulungan akong maabot ang 6? Nang marinig na naabot na ni James ang pang-4, nagulat si Yahweh, Jehudi, at Yehosheva. Ginamit ng ibon ang kanyang mga kuko upang kumamo sa kanyang panga. Pabalik-balik na tinitigan ng mga mata nito si James bago sinabing, hindi ba sinabi ko na sa iyo noon na ang patuloy na pagsipsip ng mga medicinal pill at elixir at paggamit ng kanilang mga kapangyarihan upang pasiglahin ang katawan ay maaaring maging mabunga sa pagbubukas ng sigla at potensyal. Tumango si James at sinabing, talaga. Patuloy akong naghanap ng mga macrocosm ranked elixir at naubos ang mga ito. Ngunit kahit na nilinang ko ang mga ito, walang pagpapabuti sa aking kalagayan. Parang black hole ang katawan ko. Gaano man karaming macrocosm powers ang aking nilinang, sila ay mapapailalim sa kanilang kabuuan. Ang ibon ay nahulog sa malalim na pag-iisip at sinabi, kung gayon, wala akong ibang paraan para sa iyo. Sandali, may naalala ang ibon at sinabi kay James, hindi mo ba tinatakan ang liwanag ng kamatayan sa panlabas na kaharian? Bakit hindi gamitin ang liwanag na iyon upang pasiglahin ang iyong katawan at tingnan kung maaari mong buhayin ang potensyal ng iyong katawan? Natigilan si James sa narinig. Sinabi ng ibon na ang sinumang nabubuhay na nilalang na mahawakan ng liwanag ng Acme ay mamamatay, ngunit hinahayaan siyang gawin ito. Gayunpaman, ito lang marahil ang tanging paraan para makaalis sa kanyang sitwasyon. Wala akong nakikitang ibang opsyon na bukas sa akin, kaya susubukan ko. Pero dapat ginagarantiyahan mo ang kaligtasan ko, nag-aalala ako na baka may mangyari, sabi ni James habang nakatingin sa ibon. Tinapik ng ibon ang kanyang dibdib at tiniyak kay James, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Tiyak na walang mangyayaring aksidente. Nag-aalala si James tungkol sa katiyakang ito, ngunit wala ng ibang paraan, hindi ba? Maaaring i-activate ng Light of Acme ang sariling potensyal ng isang tao at payagan ang isa na humakbang sa mas mataas na stage ng Omniscience Path. Ito ang sinabi ni Lord Samson kay James matapos basahin ang mga talaan ng isang sinaunang aklat. Kung ito nga ba ang katotohanan, walang ideya si James. Ngunit wala rin siyang ibang pagpipilian. Ginulo niya ang kanyang isip at nakuha ang liwanag ng Acme o sa mga salita ng ibon, ang liwanag ng kamatayan, mula sa celestial abode. Ang liwanag ay napakakulay at maliwanag. Kahit na tinataka na ito ni James, ang liwanag ay maaari pa ring magmula sa isang nakakatakot na antas ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay nabigla sa mga makapangyarihang Panginoon na naruroon din. Ano ito? Tanong ni Yahweh na may pagtataka. Hindi niya maiwasang mapabulalas, gaano kalakas. Sina Jehudi at Yehosheva ay parehong tumingin kay James. Nakatitig sa liwanag ng Acme sa harap niya, ipinaliwanag ni James, ito ang liwanag ng Acme, na nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan na nanatili sa mga bangkay ng Acmens. Hindi bababa sa 10 sa kanila ang namatay sa parehong lugar upang magkaroon ng ganoong liwanag. Huminga ng malalim si Jehudi at sinabi, hindi nakakagulat na ang kapangyarihan ay napakalaking. Matapos tawagin ang liwanag ng Acme, tumingin siya sa ibon at nagtanong, ano ang susunod nating gagawin? Inilibot ng ibon ang kanyang mga mata. Oo naman, maaaring magtanong si James, ngunit paano ang ibon mismo? Kanino dapat ibigay ang tanong na ito? Kahit na hindi pa ito nakipag-ugnayan sa liwanag ng Acme,
nagsuot pa rin ito ng matalinong mukha at sinabi sa malalim na boses. Dapat mong makuha ang liwanag ng Acme at gamitin ang kapangyarihan nito upang palakasin ang iyong pisikal na katawan. Naramdaman pa rin ni James na hindi mapagkakatiwalaan ang ibon. Ngunit muli, ano pa bang pagpipilian ang mayroon siya? Binuksan niya ang selyo ng liwanag. Pagkatapos nito, naramdaman nilang lahat ang nakakatakot na malakas na kapangyarihan na nagpasigla sa kanilang laman ng napakasakit kaya't kailangan nilang iwasan ang anumang contact dito. Muli silang lumitaw sa isang lugar na malayo. Kahit na ang ibon ay hindi makayanan ang kapangyarihang nagmumula sa liwanag, habang ibinababo nito ang maliliit na pakpak patungo sa isang malayong lugar, kung saan halos hindi ito makayanan. Ang liwanag ng kapangyarihan ni Acme ay napakalaki na kahit na ang liwanag ay hindi aktibong magtatag ng isang target, ang isang ika-9 na Stage Lord ay hindi makakayanan ang kapangyarihan nito. Kasama doon si James nang hindi siya aktibong lumaban. Ipinatawag niya ang Chaos Power ng kanyang katawan sa tamang oras. Sa proteksyon ng Chaos Power, hindi na siya mapipinsala ng Light of Acme. Anak, hindi yun gagana, ang boses ng ibon ay nanggaling sa malayo. Kailangan mo ang liwanag ng Acme upang pasiglahin ang iyong katawan, ang iyong dugo, at ang iyong mga buto. Ngayong pinoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa liwanag ng Acme, wala nang saysay na gawin ang lahat ng ito, di ba? Paano mo pa dapat isaaktibo ang iyong sariling potensyal at sigla? Nang marinig ito, bahagyang nagkibit balikat ang kilay ni James. Tumingin siya sa Light of Acme. Paano niya mapoprotektahan ang sarili mula sa liwanag kung walang Chaos Power? Huminga siya ng malalim. Ngayon ay maaari na lamang niyang ilagay ang lahat sa kamay ng kapalaran, pati na ang kanyang buhay. Agad niyang binawi ang Chaos Power. Hindi na pinangangalagaan ng proteksyon ng kapangyarihan, dinala ng kanyang laman ang agarang bigat ng liwanag ng Acme. Nagkalat ang mga bitek sa kanyang katawan, kasunod ang patuloy na pagdaloy ng dugo. Sa ilang sandali, napuno na siya ng dugo. Nang makita ito, nalaglag ang panga ng ibon. Nakakatakot. Ito ay tiyak na ang liwanag na nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mga bangkay ni Acme. Ang tatlo pang makapangyarihang figure ay hindi maiwasang mataranta. Hindi ba ito overkill? Bagamat sila ay makapangyarihang mga Panginoon, hindi sila maglalakas loob na subukan ang ganitong paraan ng paglilinang, kahit na nangangahulugan ito na hindi na sila kailanman makakapatong sa isang bagong yugto ng Omniscience Path. Sa yugtong kinaroroonan ni James, kadalasan ay hindi niya pinapansin ang sakit. Gayunpaman, habang ang liwanag ng Acme ay kumalat kay James, hindi niya maiwasang madama kung gaano katindi ang sakit. Ang liwanag ni Acme ay sumikat sa kanyang katawan, na nagdulot ng mga bitik sa kanyang katawan. Pagkatapos, ang mga bitik ay walang tigil na nap unit, na nagresulta sa mga laman at dugo na tumalsik sa lahat ng dako. Nabaluktot ang kanyang ekspresyon sa sakit, habang patuloy na sinisira ng liwanag ng Acme ang pisikal na katawan ni James. Napakabilis, ang kanyang pisikal na katawan ay nilipol ng liwanag ng Acme. Ang natitira sa kanya ay ilang mga buto. Ang mga buto ay hindi pa kumpleto, dahil ang iba sa kanila ay nabasag, habang ang iba ay naging pulbos na. Kung hindi na makatiis si James at pinahintulutan ang liwanag ng Acme na ipagpatuloy ang proseso ng pagkawasak nito, kung gayon ito ay talagang mangangahulugan ng katapusan niya. Ang kanyang kaluluwa ay sumanib sa kanyang pisikal na katawan matagal na ang nakalipas. Kung ang lahat ng mga buto ay nawasak, iyon ay mangangahulugan ng kabuoang kamatayan. Iniwasan niya ang huling strike sa oras sa pamamagitan ng muling pagpapakita sa isang lugar na malayo. Sinimulan niyang ipatawag ang body refinement technique para mabawi ang kanyang pisikal na katawan. Hanggang ngayon, marami na siyang natutunang sikretong supernatural na sining, marami sa mga ito ay mga diskarte sa pagpapaganda ng katawan. Siya ay nakabawi kaagad, ngunit ang lakas ng kanyang pisikal na katawan ay hindi nagtagumpay. Hindi ito gumagana, tumingin si James sa maliit na ibon na malalim ang iniisip at sinabing, ito ay walang saysay. Ang aking pisikal na katawan ay nasaktan, ngunit walang bagong potensyal na na-unlock. Sinabi ng ibon, siguro dapat mong subukan ng higit sa isang beses. Higit sa isang beses. Napakunot na naman ang kilay ni James. Naisip niya na ang iminungkahi ng ibon ay makatwiran.
Sa pangalawang pagkakataon ay ang alindog, sabi nila. Kaya ginawa niya. Tumungo si James sa lugar na sakop ng liwanag ng Acme. Hindi siya gumamit ng anumang lakas para lumaban at hinayaan lamang na sirain ng liwanag ng Acme ang kanyang katawan. Sa napakaikling panahon, tumutulo ang dugo sa bawat pulgada ng kanyang laman, na sinundan ng pagkasira ng kanyang pisikal na katawan, at pagkabali at pagkawatak-watek ng kanyang mga buto. Kumapit siya hanggang sa hindi na niya magawa. Pagkatapos, pagagalingan niya ang kanyang katawan. Matapos itong gumaling, muli niyang gagamitin ang liwanag ng Acme para sanayin ang kanyang katawan. Minsan, 2 beses, 10 beses, 100 beses, 1,000 beses. Sa simula, ang mga buhay na nilalang sa loob ng kalawakan ay papansin pa rin kay James. Ngunit sa pinakadulo, maging sila ay hindi na tumingin kay James at pinili sa halip na maglaro ng kanilang laro ng chess. Alam naman nilang hindi mamamatay si James, pinapahiya lang niya ang sarili niya. 1 taon, 10 taon, 100, 1,000, 10,000 taon. Lumipas ang oras ng walang tunog. Ginamit ni James ang liwanag ng Acme upang sirain ang kanyang pisikal na katawan sa loob ng 1,000,000 taon, ngunit ang kapangyarihan at panloob na potensyal ng kanyang pisikal na katawan ay hindi tumaas. James, sumuko ka na. Walang kwenta, payo ng ibon. Maging ang ibon ay nawalan na ng pag-asa, dahil pakiramdam nito na ang liwanag ng Acme ay hindi kailanman makakapag-activate ng sariling potensyal. Pero ayaw sumuko ni James. Kung sumuko siya ng ganun-ganun lang, hinding-hindi na siya makakaalis sa lugar na ito at tuluyang makulong dito. Napahiga siya sa sahig. Ang kanyang dugo ay bumuo ng isang puddle, na may mga buto na lumulutang dito. Ang liwanag ng Acme ay sumikat mula sa langit. Ang mga makukulay na sinag ng liwanag ay bumagsak sa mga buto, na naging sanhi ng pagkabasag nito. Sa sandaling ito, isang mystical energy ang naganap mula sa isa sa mga butong ito. Ang enerhiyang ito ay bumalot sa kanyang buong katawan, na nagpasigla sa kanya. Ang katawan ni James ay patuloy na nawasak ng liwanag ng Acme. Nais niyang gamitin ang liwanag upang pasiglahin ang sigla ng kanyang katawan at buhayin ang potensyal ng kanyang katawan. Sa loob ng 1,000,000 taon, kinagat niya ang kanyang mga labi at tiniis ang walang katapusang pagdurusa. Ang tatlong makapangyarihang figure ng 17 espasyo ay matagal nang sumuko. Nagtipon sila para sa isang laro ng chess. Paminsan-minsan, inoobserbahan nila si James at tinitingnan kung namatay na ito. Sa simula, nanatili pa ring matulungin ang ibon. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, unti-unting nawawala ang pag-asa ng ibon. Nakaupo ito sa pinakamataas na palapag ng pavilion at nakatingin sa kalawakan. Kaya lang, halos 1,000,000 taon na ang lumipas. Nakahiga si James sa puddle na gawa sa kanyang dugo. Ang kanyang laman ay minasa, at ang lahat ng kanyang mga buto ay halos mabali. Nang may natitira na lamang na kaunting hininga sa kanya, ang sigla at sigla ay lumitaw mula sa isa sa kanyang mga buto, kung saan nagmula ang ilang mystical powers. Ang buto na ito ay ang Dragon Bone, isang buto na nakuha niya noong napakaliit pa ng kanyang cultivation base. Malaki ang naitulong ng Dragon Bone sa kanya noong mga panahong iyon. Ngunit sa pag-akyat niya sa mga ranggo, ang buto ng dragon ay hindi na nakakatulong sa kanya. Ang mga epekto nito ay halos balewala kay James. Anong nangyayari? Nang maramdaman na ang Dragon Bone ay may bagong potensyal, nagulat si James. Hindi niya inaasahan na ang unang ma-vitalize ay ang Dragon Bone. Anong kapangyarihan iyon? Ang maliit na ibon na dumapo sa pinakamataas na palapag ng pavilion ay nakadama ng kakaibang kapangyarihan. Muling na-energize, tumalon ito at lumitaw sa kawalan. Kumapak ang mga pakpak, tumungo ito sa lugar kung nasaan si James. Lumulutang sa himpapawid, tinitigan nito ng husto si James. Naramdaman din ni Yahweh, Jehudi, at Yehosheva ang isang katulad na kapangyarihan na naganap, kaya nagmadali sila patungo sa direksyon na kinaroroonan ni James at lumitaw sa isang lugar malapit sa kanya. May nakita silang buto sa dibdib ni James na nagmumula sa makukulay na sinag ng liwanag. Ang liwanag ay naglalaman ng isang mystical na kapangyarihan na sumakop kay James, na nakuhang muli ang laman na winasak ng liwanag ng Acme sa isang iglap. Gayunpaman, ito ay simula lamang.
Parehong mga buto at laman ni James, na pinasigla ng kapangyarihang ito, ay nagkamit ng mga mystical na kapangyarihan. Ang mga bagong surge ng sigla at potensyal ay ipinanganak, pati na rin ang isang nakababahala na antas ng sarap. Na-activate ang potensyal ni James, pati na rin ang kanyang sigla. Kinuha siya ng mahiwagang kapangyarihang ito at nakaramdam siya ng kaginhawaan na hindi pa niya naramdaman. Sa ilalim ng impluwensya ng gayong kapangyarihan, ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay nag-upgrade sa isang kakaibang bilis. Bago ito, ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan ay katumbas ng Ancestral God rank. Ngunit ngayon, tumaas ito sa Macrocosm Ancestral God rank. Sa asensya, nangangahulugan ito na kahit na hindi siya nag-deploy ng anumang path, ang kanyang pisikal na katawan ay maaaring maglabas ng Macrocosm power. Nagpatuloy ang tanawing ito ng medyo matagal bago tumayo si James mula sa lupa. Iniunat niya ang kanyang mga kasukasuan, na nagdulot ng kaluskos. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, ang kanyang kamao ay nagkatawang tao ng isang napakalaking kapangyarihan na maaaring kumulansang sa buong espasyo. Hindi ako makapaniwala dito. Talagang nagtagumpay ka. Nagtatakang tumingin ang ibon kay James. Halata sa maliliit na estudyante nito ang kawalan ng paniniwala. Ang tatlong makapangyarihang figure ay nasa state of shock din. 1,000,000 taon ng paghihirap at pagtitiyaga. Sino pa ba bukod kay James ang maaaring magtiis? Natural, ang tagumpay ni James ay hindi nila inaasahan. Iniunat ni James ang kanyang mga kasukasuan, tiningnan ni James ang ibon, si Yahweh, Jehudi, at Yehosheva, at sinabi, hindi ito itinuturing na tagumpay. Na-reactivate ko lang ang potensyal ng aking pisikal na katawan at ang sigla nito. Nararating ko pa ang ikalimang yugto ng Omniscience Path. Mayroon ka talagang isang bagay, bata. Hindi na pinansin ng ibon ang liwanag ng Acme. Mabilis itong lumipad patungo kay James at sinaksak ang mukha ni James gamit ang matulis na tuka. Hinawakan ni James ang buntot nito at itinulak ang ibon sa malayong lugar. Naabsorb ng ibon ang impact sa pamamagitan ng pag-ikot sa pabilog na galaw bago lumipad pabalik kay James. Hindi nito napigilan ang ecstasy habang tumatawa ito. Haha, ngayong na-activate mo na muli ang potensyal na naputol bago ito, hindi na mahirap humakbang sa 5th stage ng Omniscience Path. Ano pa ang hinihintay mo, bata? Linangin ngayon. Hinihintay ko pa rin na ilabas mo ako sa lugar na ito. Nakatitig ito sa liwanag ng Acme sa itaas nito. Kung may sasaaktibong muli ni James ang potensyal ng kanyang pisikal na katawan, hindi ba ibig sabihin na magagawa rin ito? Sa puntong ito, natukso siyang gamitin din ang Light of Acme para sanayin ang katawan nito. Pagkatapos ay maaari nitong muling i-activate ang sarili nitong potensyal at maabot ang Acme rank. Gayunpaman, sa sandaling maalala niya ang katotohanan na kinailangan ni James ng 1,000,000 taon upang makamit iyon, nawala ang lahat ng lakas ng loob niya na gawin iyon. Hindi niya nakayanan ang 1,000,000 taon ng pisikal na pagpapahirap, kaya sumuko siya. Maaari bang buhayin muli ng liwanag ng Acme ang potensyal ng isang tao? Natarante si Yahweh habang tinitingnan niya ang makulay na mga kulay ng liwanag ng Acme. Umiling si James at sumagot, hindi ako lubos na sigurado tungkol dito, dahil ang unang buto na na-reactivate ay Dragon Bone. Itong Dragon Bone ay isang bagay na nakuha ko noong mahina pa ako. Ang potensyal at sigla ng aking pisikal na katawan ay naisaaktibo lamang kapag ang potensyal ng buto ng dragon ay kumalat sa aking katawan. Anong klaseng Dragon Bone? Nataranta ang ibon. Paliwanag ni James, I heard it's the ancestral dragon's bone. Noong isinilang ang 12th universe, iniwan ito ng isang dragon race sa Kylum Ancestral God rank. Nang marinig ito, iminulat ng ibon ang mga mata. Terra, sinong niloloko mo? Ang iyong kakayahan ay hindi mas mahina kaysa sa isang 9-power macrocosm ancestral god. Kung kahit hindi mo ma-activate ang potensyal ng iyong pisikal na katawan, paano magagawa iyon ng isang mahina lamang ng Kylum Ancestral God rank? Natulala si James. Siguro ang Dragon Bone na ito ay hindi naiwan ng isang dragon na isang Kylum Ancestral God. Tumango ang ibon bilang pagsang-ayon at sinabing, may 70% posibilidad na ganoon nga.
Marahil ang butong ito ay naiwan ng isang admin at partikular na inihanda para sa iyo na buksan ang Omniscience Path. Ang ibon ay bulag na nag-hypothesize, ngunit hindi na gustong pakialaman ni James ang sinabi nito. Ang mga tanong na ito ay masasagot sa pamamagitan lamang ng pagbabalik sa ika-12 universo. Sa ngayon, ang kanyang prioridad ay ang maunawaan ang Omniscience Path at maabot ang ika-5 yugto nito. Ikinaway niya ang kanyang kamay at binawi ang ilan sa liwanag ng akmi sa kalangitan, pinapanatili ang mga ito pabalik sa celestial abode, at umupo sa isang lotus na posisyon. Naabot na niya ang ika-4 na yugto ng Omniscience Path pa rin. Ang unang 3 yugto ay nakuha sa pamamagitan ng paglilinang, habang inayos ni Yukiya ang ika-4. Ang Omniscience Path ay isang natatanging paraan ng pakikipaglaban, kaya't ito ay lubos na nauugnay sa potensyal, sigla, aura, at pisikal na lakas ng isang tao. Nakakuha si James ng isang dakot ng supernatural na sining sa espasyong ito. Ang ilan sa kanila ay may kaugnayan sa Omniscience Path, na matagal na niyang naiintindihan. Sa kasalukuyan, nakaupo siya sa lupa, tumuntong sa anyo ng ika-4 na yugto ng Omniscience Path. Isang kupas na puting liwanag ang bumalot sa bawat pulgada ng kanyang katawan, na nagpapataas ng kanyang lakas at aura sa kanilang pinakamataas. Na-activate ang sariling kapangyarihan ni James. Naabot niya ang ika-4 na yugto ng Omniscience Path, na nagpapahintulot sa kanyang aura na tumaas. Lumakas ang sigla ng kanyang katawan sa isang iglap. Nakaupo siya sa lupa sa isang lotus na posisyon, nagsimulang gamitin ang kanyang sariling potensyal, sarap, at sigla upang pakainin at palakasin ang kanyang pisikal na katawan upang maabot niya ang ika-5 yugto. Ang Omniscience Path ay isang natatanging combat form na nangangailangan ng pagpapasigla ng mga panlabas na puwersa at labanan. Atake me! Agad na tumayo si James, tinitingnan ang ibon, sina Yahweh, Jehudi, at Yahosheva. Bahagyang nag-alinlangan silang apat at nagsimulang lumitaw sa paligid ni James, inaatake siya. Hindi nag-deploy si James ng anumang path at puro pisikal na kapangyarihan ang ginamit niya. Tulad ng para sa kanyang mga aggressor, sila ay may ganap na kontrol sa kanilang mga enerhiya. Sa lumang larangan ng digmaan ng ika-17 espasyo, ang katawan ni James ay naglabas ng puting liwanag. Ang kanyang aura ay tumalsik at nabuo ang isang mystical territory. Sa loob ng teritoryong ito, siya ang Diyos at kontrolado niya ang lahat. Patuloy na winasak ng mga pag-atake ng ibang tao ang kanyang teritoryo. Ang mga mapanirang kapangyarihang ito ay kumalat sa kanyang katawan, pinasisigla at sinasanay ito. Matapos makatanggap ng libo-libong pag-atake, lumaki ang kanyang aura, at gayon din ang lakas ng kanyang pisikal na katawan. Ang labanan ay nagpatuloy sa sarili sa loob ng maraming taon. Sa buong panahong ito, si James' sariling potensyal ay ganap na hinihigop ng kanyang pisikal na katawan, na nagpapahintulot sa kanya na makamit ang ika-5 yugto ng Omniscience Path. Sa 5th stage, ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan ay katumbas ng kapangyarihan ng 3-power macrocosm ancestral god. Lahat sila ay nagtipon sa isang pavilion ng ika-17 espasyo. Hinaplos ni Yahweh ang kanyang balbas at nakangiting sinabi, nagawa mong maabot ang ika-5 yugto ng Omniscience Path, isang yugto na wala pang nakamit mula pa noong simula ng kasaysayan. Ang pagsira sa hadlang ng espasyong ito ay nangangailangan ng ika-6 na yugto. I wonder kung gaano kalayo ka sa ika-6 na yugto. Si Jehudi ay nasa mabuting kalagayan din. Tumawa siya ng malakas at sinabing, haha, makakaalis na tayo sa lugar na ito. Matapos ang pagkakakulong dito sa mahabang panahon, ito ay napakapurol. Gusto ko talagang makita kung ano ang hitsura ng outer world. Si Yehosheva ay napuno din ng kagalakan. Hindi niya inaasahan na makakaalis siya sa lugar na ito. Tumingin ang ibon kay James, na nagsasabing, bata, nakapasok ka na sa ika-5 yugto ng Omniscience Path, ngunit ang ika-6 ay magiging napakahirap. Alam na alam iyon ni James. Ngunit lubos siyang kumpiyansa, dahil nalampasan na niya ang pang-4 at naabot na niya ang ika-5. Nakangiti niyang sabi, walang imposible. Ang kailangan lang ay oras. Binigyan ng ibon si James ng talents up, na nagpupuri, James, naniniwala ako sa iyo. Nasa iyo na kung aalis ako sa lugar na ito. Tama, maaari ko bang hiramin ang liwanag ng Acme?
Gusto ko ring makita kung maisasaaktibo ko ang aking potensyal na naputol. Natukso ang ibon sa tagumpay ni James na maabot ang ikalimang yugto. Sure, hindi nag-atubili si James at tinawag ang liwanag ng Acme. Pagkatapos, binuksan niya ang selyo ng liwanag. Bago ito, ang kapangyarihang nagmumula sa liwanag ng Acme ay maaaring makasakit sa kanya. Ngunit ngayong naabot na niya ang ikalimang yugto at ang lakas ng kanyang pisikal na katawan ay tumaas, ang liwanag ng Acme ay hindi na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kanya. Gayunpaman, hindi ito ang kaso para sa ibon. Bagamat mayroon nga itong mataas na ranggo, ang pisikal na katawan nito ay nasa ranggo lamang ng isang ancestral god. Kaya, ang liwanag ng Acme ay maaari pa ring makapinsala dito. Ngunit nagpursigi ito anuman. Ang maliit na ibon ay lumayo saglit, at ang buong katawan nito ay natatakpan ng mga sugat. Kaya, lumipad ito upang pagalingin ang mga sugat nito. Nang makabawi, lumipad ito pabalik. Nagpatuloy ito ng ilang ulit. Nang hindi na makayanan ng ibon, lumipad ito sa malayo at sumigaw, "Tapos na ako. Ito ay masyadong mahirap at pahirap. Mag-iisip ako ng ibang paraan para makapasok sa Acme rank." Pagkaraan ng ilang pagsubok, nagpa siya ang munting ibon na sumuko. Samantala, bahagyang ngumiti lang si James. Umupo siya sa lupa na naka-cross legs, at isang makulay na sinag ang lumutang sa tuktok ng kanyang ulo. Ang sinag ay ang liwanag ng Acme. Pagkatapos, gamit ang pamamaraan ng paglilinang, ginawa niyang mas maliwanag ang liwanag ng Acme sa itaas ng kanyang ulo. Bumuhos ang makulay na liwanag kay James at binalot siya nito. Kasabay nito, sinimulan ni James na makuha ang kapangyarihan ng liwanag ng Acme. Itong brat. Matatagpuan sa malayo, ang munting ibon ay hindi naiwasang magmura, "Hindi ako makapaniwalang sinisipsip at dinadalisay niya ang liwanag ng Acme. Baka siya lang ang makakagawa nito sa buong Dark World." Ang tatlo pang tao ay naiinggit kay James. Sa pag-abot sa ikalimang yugto ng Omniscience Path, muling tumaas ang pisikal na kapangyarihan ni James. Ngayon, kaya niyang tiisin ang kapangyarihan ng liwanag ng Acme pati na rin ang pagsipsip at pagpino nito. Ang kapangyarihan ng liwanag ng Acme ay papasok sa katawan sa pamamagitan ng mga pores. Sa sandaling ito, sinisira nito ang mga paa at buto ni James. Kahit na tumaas ang kanyang pisikal na kapangyarihan, hindi kinaya ng kanyang katawan ang liwanag ng Acme na naabsorb sa katawan. Nagsimula ang pagkasira sa kanyang mga organo at kumalat sa kanyang buong katawan. Hindi nagtagal, isang layer na lang ng balat ang natira. Ang laman sa ilalim ng balat ay ganap na nawasak. Marami ring buto ang nawasak. Huff! Huminga ng malalim si James. Ang liwanag ng Acme ay masyadong malakas. Kahit na naabot niya ang ikalimang yugto ng Omniscience Path, hindi niya mahawak ng tunay na kapangyarihan ng liwanag ng Acme. Nang umabot sa sukdulan ng antas ng tibay ng kanyang katawan, tumigil siya sa pagsipsip at pagpino. Sinimulan niyang ayusin ang kanyang katawan upang ang kanyang katawan ay gumaling sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, bumalik sa normal ang kanyang katawan. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagpino sa liwanag ng Acme. Nagsimula na ang potensyal ng kanyang katawan. Matapos makuha at pinuhin ang kapangyarihan ng liwanag ng Acme, ang kanyang mga paa at buto ay napuno ng walang limitasyong potensyal. Ngayon, kailangan lang niyang baguhin ang potensyal sa physical power, bloodline power, at aura. Sa paggawa nito, maaari siyang pumunta sa Omniscience Path. Maaari niyang maabot ang ika-6 na yugto, ang ika-7 yugto, at maging ang ika-8 yugto. Nagtiwala si James. Sinimulan niyang ilagay ang lahat ng kanyang pagtuon sa pagsipsip at pagpino. Kahit na ang kanyang katawan ay patuloy na masisira sa panahon ng proseso ng pagpino, maaari niyang mapaglabanan ang anumang bagay hanggat hindi siya mamamatay. Ang pamamaraan ng paglilinang ni James ay hindi nakapagsalita sa mga tao sa espasyong ito. Walang sinuman sa kanila ang nang-ahas na magtanim sa ganitong paraan. Kahit na sila ay nabuhay ng mahabang panahon, kahit na sila ay mga dakilang powerhouse, hindi nila kinaya ang pagdurusa. Ngayon, kailangan lang nating maghintay. Hindi magtatagal hanggang makarating si James sa ika-6 na yugto ng Omniscience Path. Sa pagtingin kay James, na naglilinang sa malayo, si Yahweh ay nagpakita ng pagmamalaki habang sinabi niya, "Gagamitin ko rin ang pagkakataong ito upang magsaka."
Susubukan kong makapasok sa 9th Power Macrocosm Ancestral God rank bago pumasok si James sa 6th stage. Sa pananabik na pananalita, sinabi ni Jehudi, ang daigdig sa labas ay kapanapanabik. Nagtataka ako kung anong mga uri ng powerhouse ang naruroon sa labas ng mundo ngayon. Kailangan ko ring magtanim. Ayokong maging target ng bullying kapag umalis ako. Ang dalawa sa kanila ay 8th Power Macrocosm Ancestral Gods. Gusto nilang makapasok sa 9th Power Macrocosm Ancestral God rank sa pinakamaikling panahon. Hindi ito naging mahirap para sa kanila. Matagal na silang nasa lugar na ito. Kaya, nilinang nila ang maraming kasanayan sa pagpirma. Kaya lang hindi sila handang magtanim noon. Kung tumutok sila sa paglilinang ngayon, madali silang makapasok sa 9th Power Macrocosm Ancestral God rank. Dati, walang pag-asang umalis. Kaya, ang 3 tao na nakulong sa ika-17 antas ay walang ganang maglinang. Ngayong may pagkakataon na silang umalis, gusto na nilang magtanim. Inilagay ni James ang lahat ng kanyang atensyon sa pagsipsip at pagpino sa liwanag ng Acme. Ipinakalat niya ang kapangyarihan ng liwanag ng Acme sa kanyang mga limbs at buto, pinalakas at pinahasahan ang kanyang katawan. Para naman sa 3 pa, nakatutok sila sa kanilang paglilinang. Maging si Yehosheva, na nakaabot sa ika-9 na yugto ng Lord rank, ay hindi nagpapahinga. Kahit na naabot na niya ang 9th stage Lord rank, hindi niya naabot ang sukdulan. Sa kanila, ang maliit na ibon lamang ang walang ginagawa. Nakahiga sa tiyan sa isang silid, ang ibon ay tamad na pinagmamasdan si James na naglilinang. Masyadong mahirap ang pagpunta mula sa 5th stage Omniscience Path hanggang sa 6th stage. Malakas na ang katawan ni James. Mahirap na pagbutihin muli ang kanyang lakas. Kahit na ginamit niya ang liwanag ng Acme upang maasa ang kanyang katawan, ito ay magiging napakabagal. Batay sa bilis ng cultivation, kakailanganin niya ng ilang epoch para maabot ang ika-6 na yugto ng Omniscience Path. Gayunpaman, hindi sumuko si James. Lumipas ang mga araw. Sa isang powerhouse tulad ni James, mayroon siyang sapat na oras. Sa isang kisap mata, 3 epoch ang lumipas. Ang isang epoch ay 4.9 bilyong taon. Ngayon, halos 10 bilyong taon na ang lumipas. Unang pumasok si Yahweh sa 9th Power Macrocosm Ancestral God rank, na sinundan ni Jehudi. Hindi nagtagal, lumipas ang isa pang 2 epoch. Pagsasama-sama ng mga epoch, naging 5 epoch na ito. Pagkaraan ng 5 epoch, dumating sina Jabari at Sulia sa ika-17 antas. Si James ay nagil-inang ng ilang epoch, ngunit hindi pa rin siya nakapasok sa ika-6 na yugto ng Omniscience Path. Naabsorb niya ang halos lahat ng kapangyarihan ng liwanag ng Acme. Sa kasalukuyan, ang liwanag ng Acme ay mayroon na lamang kaunting kapangyarihang natitira. Pagkatapos, itinigil ni James ang kanyang paglilinang. Sa isang silid sa sinaunang larangan ng digmaan sa tuktok ng Eastern Mountains, maraming tao ang natipon. Ang mga tao ay sina James, Yahweh, Jehudi, Yehosheva, at ang maliit na ibon, gayon din sina Jabari at Sulia, na dumating hindi pa gaanong katagal. Jabari, hindi ko akalain na aabot ka sa 17th level ng ganoon kabilis. Nakapasok ka pa sa 9th Power Macrocosm Ancestral God rank. Masaya si James para kay Jabari. Bukod kay Jabari, nakapasok din si Zuli sa 9th Power Macrocosm Ancestral God rank. Sa espasyong ito, lahat ay isang 9th Power Macrocosm Ancestral God rank powerhouse. Kapag nakalabas na sila, maaari nilang sakupin ang madilim na mundo, lalo na ang ika-12 universo ng nasa labas na kaharian. Sinabi ni Jabari, narinig ko si Yahweh na kailangan nating pumasok sa ika-6 na yugto ng Omniscience Path upang lisanin ang espasyong ito. Hindi ko kaya yun. Aling yugto ng Omniscience Path ang narating mo na? Isang mapagmataas na ekspresyon ang makikita sa mukha ni James nang sabihin niyang, halos na-absorb ko na ang lahat ng kapangyarihan ng liwanag ng Acme. Malapit ko nang maabot ang ika-6 na yugto ng Omniscience Path. Hindi ito magtatagal. Nang marinig iyon, binigyan ni Jabari ng thumbs up si James. Ang daan patungo sa Omniscience Path ay naputol, ngunit nagawa mong makapasok sa ika-6 na yugto. Kahanga-hanga ka. Ang iba sa kanila ay humanga kay James.
Gayunpaman, maaaring maabot ni James ang isang mas mataas na kaharian sa Omniscience Path dahil sa kanyang pagsusumikap. Nang dumating si Jabari, pansamantalang itinigil ni James ang kanyang pagtatanim at nagpahinga. Makalipas ang ilang taon, sinimulan niyang muli ang kanyang closed-door meditation. Ipinagpatuloy niya ang pagsipsip ng liwanag ng Acme. Sa huli, naubos ang liwanag ng Acme. Matapos niyang makuha ang lahat ng liwanag ng Acme, malapit na niyang maabot ang ika-6 na yugto ng Omniscience Path. Lahat, salakayin mo ako, sigaw ni James habang siya ay lumitaw sa sinaunang larangan ng digmaan. Nang marinig iyon, ang mga powerhouse sa espasyong ito ay lumitaw din sa larangan ng digmaan. Agad nilang pinalibutan si James at marahas itong inatake. Agad na pumasok si James sa ika-5 yugto ng Omniscience Path. Umabot sa sukdulan ang kanyang aura. Aside from that, pagkapasok sa 5th stage, lahat ng aspeto ng katawan niya ay nag-improve. Sa pagtanggap ng mga pag-atake mula sa ilang mga powerhouse, maaari niyang iwasan ang mga pag-atake sa mga kritikal na sandali. Ito ang Omniscience Path, ang battle rank. Ang kanyang katawan ay nagkaroon ng sariling reaksyon. Automatikong makakaiwas siya sa mga kritikal na pag-atake. Gayunpaman, hindi iyon ang layunin ni James. Gusto niyang gamitin ang laban na ito para maasa ang kanyang katawan at makapasok sa 6th stage Omniscience Path. Lahat, huwag magpigil. Gamitin mo lahat ng paraan, muling nagsalita si James. Matapos marinig ang mga salita ni James, ang lahat ay hindi na nagpigil at inilapat ang kanilang buong lakas. Ang lahat ng naruroon ay isang 9th Power Macrocosm Ancestral God at isang 9th Stage Lord. Sa kanila, ang maliit na ibon ay umabot pa sa sukdulan sa 9th Power Macrocosm Ancestral God rank. Maaari itong pumasok sa Acme rank anumang oras. Ito ay nakakatakot sa lahat ng mga ito nang sabay-sabay na umatake. Kung ginamit ni James ang Chaos Power, maaari niyang labanan ang kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, kasalukuyang ginagamit lamang niya ang kapangyarihan ng Omniscience Path. Kahit na naabot niya ang ika-5 yugto ng Omniscience Path at malakas ang kanyang pisikal na kapangyarihan, hindi niya kinaya ang ganitong uri ng pag-atake. Sa isang maikling sandali, siya ay nagdusa mula sa mga pinsala. Ito ang gusto niyang epekto. Gusto niyang magkaroon ng breakthrough para sa Omniscience Path at battle rank sa panahon ng labanan. Nais niyang makatanggap ng isang bagong buhay mula sa pagkawasak at makakuha ng isang pambihirang tagumpay mula sa mahirap na kalagayan. Para kay James, ang mga pag-atake mula sa mga powerhouse ay ang kanyang pagsasanay. Siya ay patuloy na nagdusa ng mga pinsala, ngunit ang mga laman at buto sa kanyang katawan ay patuloy na lumalabas ng isang malakas na kapangyarihan, na nag-aayos ng kanyang malubhang na sugatan na katawan. Nagpatuloy ang labanan sa mahabang panahon. Ito ay tumagal ng 300,000 taon. Sa panahong iyon, ang katawan ni James ay patuloy na dumaan sa pagsasanay, at ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay lumakas at lumakas. Sa larangan ng digmaan, napahiga si James sa lupa na tanging hininga na lang ang natitira. Magulo ang kanyang buhok, at puno ng dugo ang kanyang katawan. Sa kalangitan, lahat ng uri ng kapangyarihan ay dumaong at umatake sa kanyang katawan. 300,000 taon na ang nakalipas, at alam ng lahat na hindi mamamatay si James. Kaya, lahat sila ay gumamit ng kanilang buong lakas para salakayin siya. Matapos magdusa si James sa mga pag-atake sa loob ng 300,000 taon, ang potensyal sa kanyang katawan ay lumitaw at na-assimilated sa kanyang mga paa at buto. Boom! Sa sandaling ito, sa laman at buto ni James, maraming kakaibang fantasy portal ang nagbukas. Sa mga portal ng Pantasya, isang malakas na sigla ang lumitaw at isang nakakatakot na potensyal ang pumutok. Mabilis na pumasok ang sigla sa kanyang mga paa at buto. Sa isang iglap ay nakabawi si James at tumaas ang kanyang aura. Sa isang pagtalon, lumitaw siya sa gitna ng hangin, at ang kanyang malakas na aura ay bumuo ng isang nakakatakot na magnetic field. Hinaranggan ng magnetic field ang mga pag-atake ng lahat at tumalbog pa. Ang mga umaatake na nakapaligid kay James ay napilitang umatras. Ang lakas ng aura. Nagtagumpay ba siya? Ang ika-6 na yugto ng landas ng Omniscience. First, hindi ko inaasahan na ang isang tao ay aabot sa ika-6 na yugto sa panahong ito. Kalahati.
Nagulat ang lahat. Masyadong malakas ang aura ng Omniscience Path H's 6th stage. Nalampasan na nito ang 9th Power Macrocosm Ancestral God rank. Kung ang ika-6 na yugto ay nasa ganitong lawak, hindi ba ang ika-7 yugto ay kapantay ng Acme rank? Naramdaman ni James ang malakas na kapangyarihan sa kanyang katawan at nagpakawala ng mahabang hininga. Sa wakas ay nakapasok na ako sa ika-6 na yugto ng Omniscience Path. Si James, na pumasok sa ika-6 na yugto ng Omniscience Path, ay masyadong makapangyarihan. Ang kanyang aura ay umabot sa aura ng isang 9th Power Macrocosm Ancestral God. Kahit ang magnetic field na nabuo ng kanyang aura ay nakakatakot. Maaari nitong harangan ang mga pag-atake ng isang 9th Stage Lord. Sa katunayan, maaari nitong i-rebound ang mga pag-atake. Gayunpaman, ito ay gumana lamang sa ilalim ng mga pangyayari kung saan ang 9th Stage Lord ay pabaya. Kung hindi sila pabaya, maaari pa nilang atakihin si James. Iniunat ni James ang kanyang katawan. Nararamdaman niya ang isang sumasabog na kapangyarihan sa kanyang mga paa at buto. Sa kasalukuyan, maaari niyang labanan ang 9th Power Macrocosm Ancestral Gods gamit lamang ang kanyang pisikal na kapangyarihan. Inalis niya ang aura niya. Mabilis na lumitaw ang mga taong nakapaligid sa kanya. Masayang ngumiti si Yahweh. Matagal na tayong nakastock dito. Makakaalis na tayo sa wakas. Natuwa din ang iba. Sa kabilang banda, ang maliit na ibon ay tumingin kay James at bumulong, kakaiba ang tao. Natuwa din si James. Pagkaraan ng mahabang panahon sa paglilinang, sa wakas ay naabot niya ang kanyang pakay. Nang umalis siya sa lugar na ito, matutupad niya ang hiling ni Yukia, na si Thea. Sa chaos, natagpuan niya ang ilang natitirang universe seeds. Hinimok niya ang pagsilang ng sansinukob at ginawang pagsamahin ang lahat ng sansinukob. Lumikha siya ng isang mundo na kasing lakas ng primordial realm. Sa ganitong paraan, maipapakita ni Thea ang kanyang sarili. Ano pang hinihintay mo? Bilasan mo at buksan mo ang selyo ng espasyong ito, naiinip na sabi ng munting ibon. Sige. Hindi nag-atubili si James. Habang kumikislap ang kanyang katawan, nagpakita siya sa kalangitan, sa ibaba ng spatial barrier. Mabilis namang sumunod ang ibang tao kay James. Kapag binuksan ni James ang spatial barrier, sabay silang aalis ni James. Sumulyap sa spatial barrier, huminga ng malalim si James. Gamit ang kanyang kapangyarihan at supernatural signature skill, mabilis siyang pumasok sa 6th stage Omniscience Path. Bilang karagdagan sa kanyang pisikal na kapangyarihan, inipon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang kamao at sinuntok patungo sa spatial barrier sa kalangitan. Boom! Isang nakakatakot na kapangyarihan ang sumabog. Sa isang iglap, lumitaw ang isang bitek sa spatial barrier. Kasabay nito, mabilis na sumugod si James sa langit at umalis sa siwang. Hindi rin nagdalawang isip ang ibang mga buhay na nilalang. Sa sandaling lumitaw ang lamat, lahat sila ay pumasok dito. Sa susunod na sandali, lahat sila ay lumitaw sa ika-18 antas. Ang espasyo ng ika-18 antas ay katulad ng mas mababang antas. Ang pagkakaiba lamang ay ang gitna ng sinaunang larangan ng digmaan. May isang bundok, at mayroong ilang mga arkitektura sa tuktok ng bundok. Iba naman. May isang bundok sa gitna ng larangan ng digmaan, at may mga arkitektura sa tuktok ng bundok. Tara na at tingnan natin. Sa sandaling lumitaw sila sa ika-18 antas, napansin nila ang bundok sa gitna ng larangan ng digmaan. Walang pag-aalinlangan, tumakbo sila patungo sa bundok. Hindi nagtagal, lumitaw sila sa tuktok ng bundok. Lumitaw sila sa harap ng isang pangunahing bulwagan. Basag. Ang saradong pasukan ng pangunahing bulwagan ay bumukas sa sandaling ito, at ilang mga anino ang lumabas. Nang makita ang mahiwagang mga anino, naghanda si James at ang iba pa na lumaban. Mag-ingat ka, paalala ni James sa mahinang boses. Nararamdaman niya na malakas ang aura ng mga anino na ito. Ang mga anino ay hindi karaniwang mga karakter. Nang lumabas ang mga anino sa palasyo, nagpalit sila ng mga mandirigma na nakasuot ng itim na baluti. Sabay-sabay na lumuhad sa lupa ang 10 mandirigma at nagsabi, "Pagbati, Guro." Natarante si James sa eksena. Sa pagtingin sa mga mandirigmang nakaluhod sa lupa, nagtanong si James, ano ang nangyayari?
Ang isa sa mga mandirigma sa unahan ay tumugon, natapos mo na ang pagsusulit at naabot mo ang ika-18 antas. Ayon sa mga panuntunang itinakda ng dating master, ikaw ang bagong master ng Ecclesiastical Restricted Zone. Ha! Bahagyang natigilan si James. Pagkatapos ay sinabi niya, mangyaring tumayo muna. Oo, master. Tumayo ang mga mandirigma. Bago pa sila matanong ni James, lumipad ang maliit na ibon sa harapan at tumayo sa balikat ni James. Tumingin ito sa mga mandirigma sa harap ni James na may seryosong ekspresyon at nagtanong, ano itong Ecclesiastical Restricted Zone? Kailan ito naiwan? Sumagot ang isang mandirigma sa harapan, ang Ecclesiastical Restricted Zone ay umiral na mula pa noong Primordial Realm. Ang master ng Ecclesiastical Restricted Zone ay isang powerhouse ng Primordial Realm. Ang kanyang pangalan ay Mateo Tanner. Ang maliit na ibon ay nagtanong muli, bakit ang Ecclesiastical Restricted Zone ay nawasak at naging isang ipinagbabawal na lugar? Ipinaliwanag ng mandirigma, ang Primordial Realm ay isa sa mga kaharian sa Greater Realms. Ang Primordial Realm ay may mataas na katayuan sa mga panlabas na kaharian. Lumawak din ang human race sa Greater Realms, dahilan upang tumaas ang puot ng ibang lahi. Kaya, lahat ng lahi sa Greater Realms ay nakipag-alyansa at pinigilan ang human race. Pagkatapos, nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga lahi. Ang Ecclesiastical Restricted Zone ay isa sa mga larangan ng digmaan. Sa larangang ito ng digmaan, hindi mabilang na mga powerhouse ang sumali sa labanan, at maraming outsiders ang namatay sa Ecclesiastical Restricted Zone. Kung tungkol sa mga powerhouse ng Ecclesiastical Restricted Zone, karamihan sa kanila ay namatay sa labanan. Kahit na may mga nakaligtas, kapag natalo ang human race sa labanan, haharapin ng outsiders ang mga powerhouse ng human race na naiwan. Alam ni Master na ang lahi ng tao ay matatalo sa labanan, kaya iniwan niya ang espasyong ito at maraming supernatural na pamamaraan ng paglilinang. Ginawa niya ang lahat ng ito para hindi maubos ang human race. Kapag ang isa ay pumasok sa ika-18 antas, ang isa ay magmamana ng kapalaran ni Master Mateo at pagtagumpayan ang buong Ecclesiastical Restricted Zone. Lahat ng nasa Ecclesiastical Restricted Zone ay nasa ilalim ng kontrol ng bagong master. Matapos marinig ang lahat ng iyon, hindi napigilan ni James na mapabuntong hininga. Napakaraming labanan ang nangyari sa Ecclesiastical Restricted Zone. Sa larangang ito ng digmaan, ang mga belang paa at buto ay nasa lahat ng dako. Naroon din ang lahat ng uri ng chaotic treasure at ilang sirang chaotic treasure. Makikita ng isa kung gaano nakakatakot ang labanan sa Primordial Realm sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga ito. Bukod dito, ang Ecclesiastical Restricted Zone ay isa lamang sa mga larangan ng digmaan. Guro, kailangan mo lang pumasok sa pangunahing bulwagan para magmana ng Ecclesiastical Restricted Zone at magkaroon ng ganap na kontrol dito. Natapos na namin ang aming misyon. Oras na para mawala tayo, sabi ng isang mandirigma. Pagkatapos magsalita ng mandirigma, dahan-daang nawala ang kanyang katawan, at hindi nagtagal, wala na siya. Naglaho rin ang ibang mga mandirigma. Matagal na silang patay. Ang naiwan na lang ay bakas ng kanilang kamalayan. Ngayong may bagong master para sa Ecclesiastical Restricted Zone, nagawa na nila ang kanilang misyon. Sabay-sabay na ikinapak ng maliit na ibon ang kanyang mga pakpak at lumipad patungo sa pangunahing bulwagan habang sumisigaw, akin na ito. Ang posisyon ng bagong master ng Ecclesiastical Restricted Zone ay akin. Itinaas ni James ang kanyang kamay at isang ilusyon ng isang palad ang lumitaw, na sinalo ng pilit ang maliit na ibon at kinaladkad ito pabalik. Sabi niya, akin na. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Si James ay hindi interesado sa posisyon ng master ng Ecclesiastical Restricted Zone. Gayunpaman, mahalaga ang Ecclesiastical Restricted Zone. Napakaraming sekreto dito. At saka, wala siyang ideya kung saan galing ang munting ibon. Hindi rin niya alam ang background nito. Kaya, paano niya ito hahayaan na maging master ng Ecclesiastical Restricted Zone ng ganoon kadali? Matapos hilahin ang maliit na ibon pabalik, pumasok si James sa main hall. Pagpasok niya, sarado ang pasukan sa main hall. Darn it, malakas na pagmumura ng maliit na ibon. Nainggit din ang ibang tao kay James.
Ang restricted zone ay isang bawal na pag-iral, ngunit si James ang naging master ng restricted zone. Dapat mayroong maraming kayamanan sa restricted zone, at ang mga kayamanang ito ay pag-aari ni James. Gayunpaman, nagpapasalamat sila kay James sa paglabas sa kanila. Pagkapasok ni James sa main hall, sinara ang pinto sa main hall. Ang pangunahing bulwagan ay malawak at walang laman. Nauna kay James ang isang upuan. Sa pag-scan sa kanyang paligid, walang nakitang espesyal si James sa main hall. Sa sandaling ito, isang malabong anino ang lumitaw sa upuan sa pangunahing bulwagan. Ang anino ay unti-unting nagkatotoo. Sa huli, naging matipuno itong tao. Ang lalaki ay mas matangkad kaysa sa karaniwang tao. Halos 3 metro ang taas niya. Nakasuot siya ng gray na roba, at malakas ang kanyang aura. Kahit si James ay nakakaramdam ng hindi nakikitang pressure mula sa kanya. Napatitig si James sa lalaking kanina lang nagpakita ng sarili. Alam ni James na ang anino ay nabuo ni Zen at ang tao ay namatay noong Primordial Realm era. Sa wakas ay dumating ka na, ang matipunong lalaki ay nagsalita sa malakas na boses. Sa pagtingin sa kanya, alam ni James na siya si Master Mateo, ang tunay na master ng Ecclesiastical Restricted Zone noong Primordial Realm era. Maaaring isa siya sa 50 powerhouse sa Primordial Realm. Magalang nabati ni James sa lalaking nasa harapan niya, "Greetings, Master Mateo. Ako si James." Ikinaway ni Master Mateo ang kanyang kamay. Pagkatapos, bumantong hininga siya, na nagsasabing, "I save ang mga formalidad. Akala ko walang lalabas na tao bago mawala ang aking malay. Hindi ko akalain na may taong darating sa lugar na ito bago pa man mawala ang aking malay. Nagawa mong buksan ang iyong potensyal at maabot ang 6th stage omniscience path kahit na naputol ang sigla at potensyal. Napakahusay mo. Kwalipikado kang magmana ng Mount Ecclesiastical. Nakaharap sa isang walang katulad na powerhouse ng Primordial Realm era, hindi nang ahas si James na baliwalain siya. Bukod dito, maraming tanong si James na gusto niyang itanong. Kahit na ang taong nauna sa kanya ay ang kamalayan lamang ng tao, ang tao ay mula sa Primordial Realm era. Naranasan niya ang labanan ng Primordial Realm era. Marahil ay may alam siyang ilang impormasyon tungkol kina Yukia at Thea. Maaari ba akong magtanong sa iyo ng ilang mga katanungan? Tanong ni James. Sige po. Tumingin si Master Thea kay James. Tinanong ni James, sa Primordial Realm era, kabilang sa mga powerhouse ng human race, mayroon bang isang tao na tinatawag na Thea Callahan? Gusto niyang malaman ang tungkol kay Yukia, na si Thea. Lahat ng kanyang kasalukuyang nalalaman ay ipinaalam ni Jabari. Sinabi sa kanya ni Jabari ang impormasyon tungkol sa pananatili ni Yukia sa isang palasyo sa Dark World at si Yukia ay si Thea. Gayunpaman, hindi alam ni James kung tumpak ang impormasyon. Nang marinig ni Master Mateo na nagtanong si James tungkol kay Thea, tumanggaw siya ng bahagya at sumagot, "Ang Thea na binanggit mo ay umiral. Siya ay may mataas na prestihiyo sa human race ng Primordial Realm at kilala bilang Madam Thea. Isa siya sa mga nangungunang powerhouse sa human race." Phew! Nang makatanggap ng kumpirmasyon mula kay Master Mateo, huminga ng malalim si James. Si Thea talaga. Si Yukia ay si Thea. Siya ay kanyang asawa. Bakit hindi pumasok sa isip niya ang ideyang ito? Ang kanyang asawa ay isang walang katulad na powerhouse noong Primordial Realm era at kilala bilang Madam Thea. Magkano ang kredito niya para sa human race para makuha ang titulong ito? May gusto ka pa bang itanong? Tanong ni Master Mateo. Tumingin sa kanya, nagtanong si James, "Gusto kong malaman ang tungkol sa mga pangyayari tungkol sa Primordial Realm. Ito ay tungkol sa mga detalye ng labanan sa pagitan ng mga lahi." Nang marinig iyon, si Master Mateo ay nag-isip ng malalim, at siya ay tila malungkot. Ang labanan sa pagitan ng mga lahi ay malupit. Ayaw ni Master Mateo na alalahanin ang mga detalye nito. Gayunpaman, ito ay isang kahihiyan sa human race, at ang human race ay hindi dapat kalimutan ang tungkol dito. Kailangan nilang tandaan ito. Ang Primordial Realm ay isa sa Greater Realm. Kasabay nito, ito ang pinaka-nakakasilaw na kaharian sa mga Greater Realms. Ang pagpaparami ng human race ay masyadong malakas. Lumawak din ang laki ng human race sa Greater Realms.
Nilusob pa ng human race ang ibang lahi at nagpakasal sa ibang lahi. Naging sanhi ito ng pagiging marumi ng bloodline ng ibang lahi. Kung magpapatuloy ito, ang human race ay magiging tunay na master ng greater realms balang araw. Gayunpaman, ito ay isang bagay na hindi gustong makita ng ilang karera. Kaya, ang 10 dakilang lahi ay bumuo ng isang alyansa at nagsagawa ng isang lihim na pagpupulong. Sa pagpupulong, ang 10 mahusay na lahi ay umabot sa isang pinagkasunduan, na kung saan ay kumilos laban sa human race. Ang 10 dakilang lahi ay nakipag-alyansa sa ibang mga lahi at nagsimulang supilan ang lahi ng tao. Nagdeklara sila ng digmaan sa human race. Sa huli, ang mga powerhouse ng Primordial Realms human race ay sumali sa labanan, at ang Primordial Realm ang naging pangunahing larangan ng digmaan. Sa panahon ng labanan, lahat ng powerhouses ng human race ay nakipaglaban sa labanan, ngunit ang kaaway ay masyadong malakas. Kaya, lahat ng powerhouses ng human race ay namatay at nabigong makamit ang tagumpay. Sa pagtatapos ng labanan, ang mga powerhouse ng human race ay nabura, at ang 10 great races ay gumamit ng Forbidden Art upang i-seal ang Primordial Realm. Pinutol din nila ang potensyal at sigla ng mga nabubuhay na nilalang ng Primordial Realm, na naging dahilan upang ang mga buhay na nilalang sa Primordial Realm ay hindi maging isang tunay na powerhouse. Sa ganitong paraan, ang lahi ng tao ay hindi magiging banta sa ibang mga lahi. Alam ng 50 powerhouse ng human race na matatalo sila sa labanan, kaya gumawa sila ng plano ng maaga. Pagkatapos nilang mamatay sa labanan, sila ay magiging universe seeds. Si Madam Thea ng human race, na iyong binanggit, ay gumamit ng isang palihim na pagtatangka at nakatakas ng buhay sa larangan ng digmaan. Ikinalat niya ang universe seed sa chaos sa labas ng Primordial Realm para lumikha ng isang kaharian na kasing lakas ng Primordial Realm at hayaan ang human race na magkaroon ng foothold. Nagsalita si Master Mateo. Nagtagumpay si Thea na manatiling buhay dahil ito ang diskarte ng mga powerhouse ng human race. Alam ng mga powerhouse na matatalo ang human race, kaya gumawa sila ng backup na plano. Matamang nakinig si James kay Master Mateo. Nang marinig iyon, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Masyadong malupit ang mundo. Kailangang hawakan ng isa ang ganap na kapangyarihan upang maging ligtas. Pagtingin kay Master Mateo, sinabi ni James, "Kilala ko si Thea." Matapos maputol ang landas ng paglilinang ng mga tao, gumawa siya ng bagong sistema ng paglilinang. Nakatuklas siya ng bagong macrocosm power. Gayunpaman, nagkaroon ng wakas sa landas na ito. Matapos maabot ang 9th power macrocosm ancestral god rank, hindi na maaaring linangin ng isa. Nag-triangulate din si Thea sa isang hindi kilalang landas, na siyang Chaos Path. Ginamit niya ako bilang isang eksperimento. Ngayon, naintindihan ko na ang simula ng Chaos Path, ngunit hindi ko alam kung paano ipagpatuloy ang landas na ito. Pwede mo ba akong bigyan ng tips? Nang marinig ang mga salita ni James, sumagot si Master Mateo, ang Chaos Path ay talagang isang pinakamataas na landas. Kahit na sa Greater Realms, ito ay itinuturing na pinakamahusay. Sa pagkakaalam ko, pinagkadalubhasaan ng isang makapangyarihang lahi sa Greater Realms ang Supreme Chaos Path. Ang lahi na iyon ay isa sa 10 dakilang lahi na nag-alis ng human race. Bukod dito, sinimulan nila ang digmaan sa pagitan ng mga lahi na Samira sa human race. Marahil ay nakita ni Madam Thea ang mga pag-atake ng lahi na ito sa labanan at nalaman niya ang tungkol sa kapangyarihan ng karerang ito. Pagkatapos, sinimulan niyang i-extrapolate ito. Walang umaasa na magtagumpay siya. Ang iyong kasalukuyang kapangyarihan ay itinuturing na malakas sa karera na iyon. Matapos marinig iyon ay bahagyang natigilan si James. Naisip niya na ang Chaos Path ay isang hindi kilalang landas at walang sinuman ang nagal-inang nito. Akala niya ito ay isang landas na nilikha at pinag-isipan ni Thea. Hindi niya inaasahan na ito ay isang landas na pinagkadalubhasaan ng isang makapangyarihang lahi sa Greater Realms. Anong lahi ito? Tanong ni James. The Doom Race, sagot ni Master Mateo. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, ang lahi na ito ay abnormal na nakakatakot. Kung makikilala mo sila sa Greater Realms sa hinaharap, kailangan mong mag-ingat.
Gayun din, ang cultivation system ng human race ay ang omniscience path. Nililinang nito ang pisikal na katawan at nagbubukas ng mga ugat ng dugo. Sa kasalukuyan, hindi ko alam kung bakit pinag-extrapolate ni Madam Thea ang Chaos Path, pero kailangan kong ipaalala sa iyo na huwag kalimutan ang fundamentals. Ang cultivation path na pinakaangkop para sa mga tao ay ang omniscience path. Nakuha ko. Tumango si James at sinabing, tatandaan ko ito. Itutuloy ko itong linangin. Si James ay may magaspang na pag-unawa sa mga detalye ng labanan sa primordial realm. Natutunan din niya dahil sa mga kapangyarihan ng human race sa panahon ng sakripisyo ng primordial realm era, ang 12 universo ng labas ng mundo ay ipinanganak. Ngayong may kahalili na ang lahi ng tao, maaari na akong magpahinga sa kapayapaan. Tumingin si Master Mateo kay James at ipinaalala, ang primordial realm ay nahawahan ng masamang kapangyarihan. Hindi na ito angkop para sa paglilinang. Kahit na nagawa mong linangin, hindi ka makapasok sa Acme rank. Kailangan mong lumikha ng isang bagong kaharian. Upang gawin ito, kailangan mong magtrabaho ng husto. Sa primordial realm, may mga especially iya mula sa ibang lahi. Kaya, kailangan mong mag-ingat. Bago bumangon ang kaharian, hindi ka maaaring malantad. Sa sandaling ikalat ng mga especially iya ang impormasyon, darating muli ang mga powerhouse ng ibang lahi. Ito ay magiging isang sakuna para sa iyo. Naiintindihan ko. Tumango si James. Gayunpaman, inilantad na niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang kapangyarihan na ipinakita niya ay hindi malakas, kaya hindi ito dapat mapansin ng mga powerhouse ng ibang lahi. Buntong hininga. Tumingin si Master Mateo sa malayo, at ang kanyang tingin ay tila lumampas sa ecclesiastical restricted zone. Pakiramdam niya ay ang buong primordial realm ay nasa ilalim ng kanyang relo, at nararamdaman niya ang kasalukuyang sitwasyon ng primordial realm. Mukha siyang malungkot. Ito ay napakagandang kaharian, ngunit ito ay naging ganito. Ang gulo. Sana ay matagumpay na maisilang ang bagong kaharian. Habang nagsasalita ay nakatitig siya kay James. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang kamay at may lumabas na liwanag sa dulo ng kanyang daliri. Pumasok ang liwanag sa isip ni James. Sa sandaling ito, makokontrol ni James ang buong ecclesiastical restricted zone. Lahat ng nasa ecclesiastical restricted zone ay nasa ilalim ng kanyang pandama. Binata, ang kinabukasan ng human race ay nasa iyong mga kamay ngayon. Nagawa ko na ang aking misyon. Lumambot ang boses ni Master Mateo, at sa huli, nawala ito. Habang nawala ang boses, nawala rin ang kanyang figure. Walang naiwan. Alam ni James na wala na si Master Mateo. Lumabas siya ng main hall. Maraming tao ang naghihintay sa labas. Nang makita si James na lumabas ng pinto, agad na lumipad ang ibon palapit sa kanya at nagtanong, "Kumusta? Namana mo ba ang ecclesiastical restricted zone? Anong mga kayamanan ang naroon?" Tumango si James at sumagot, "Namana ko ang ecclesiastical restricted zone, at ang buong zone ay nasa ilalim ko na ngayon." Dahil si James ang naging master ng ecclesiastical restricted zone, maaari niyang palayain ang mga powerhouse na nakulong sa espasyong ito kung gusto niya. Gayunpaman, wala siyang planong palayain ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga powerhouse na nakulong ay mga tunay na kababalaghan. Inayos ni Master Mateo na hulihin sila ng kanyang mga nasasakupan. Ang layunin ay lumikha ng mga powerhouse. Alam ni James na magkakaroon ng kaguluhan sa Dark World sa lalong madaling panahon. Maging ang mga universo sa labas ng kaharian ay magugulo. Kaya, hindi ngayon ang oras upang palabasin ang mga powerhouse na iyon. Sa ilalim ng kanyang pandama, naramdaman niya na maraming macrocosm rank elixir sa ecclesiastical restricted zone. Kung gusto niya, madali niyang mabunot ang mga elixir. Gayunpaman, hindi niya nais na bunutin ang mga ito ngayon. Iniwan din ni Master Mateo ang kanyang mana dito, ngunit hindi binalak ni James na pag-aralan ito. Gusto ni James na tahakin ang sarili niyang landas. Gusto niyang maglakad sa Chaos Path. Kung ang kanyang Chaos Path ay umabot sa sukdulan, maaari niyang labanan ang 10 great races of the greater realm at siguraduhin na ang katayuan ng hinaharap na human race ay hindi magagapi. "Bilasan mo at dalhin mo ako sa kayamanan," ang sabi ng ibon.
Matapos malaman ni James ang ilang sekreto, bumigat ang kanyang puso. Sumulyap sa ibon, mahina niyang sinabi, ang Ecclesiastical Restricted Zone ay isang larangan ng digmaan noong Primordial Realm era. Walang anumang kayamanan dito. Oras na para umalis. Paghakbang, umalis siya sa isla. Sumunod ang iba sa likuran niya. Hindi nagtagal, umalis sila sa Ecclesiastical Restricted Zone. Sa labas ng Ecclesiastical Restricted Zone, tinitigan ni James ang zone sa unahan at nalungkot. Tinanong ni Jabari, ano ang susunod mong gagawin? Sumagot si James, natupad na ang layunin ko sa pagpunta sa Dark World sa pagkakataong ito. Gusto kong umalis sa madilim na mundo sa lalong madaling panahon at pumunta sa oras ng mundo sa labas. Gusto kong pumasok sa chaos at hanapin ang natitirang mga binhi ng universo upang himukin ang pagsilang ng universo. Panghuli, pagsasamahin ko ang lahat ng universo at ipanganak ang isang kaharian na kasing lakas ng Primordial Realm. Sasama ako sa iyo, sabi ni Jabari. Pagkatapos sumulyap kay Jabari, tumingin si James kay Zulia, na nasa tabi ni Jabari, at sinabing, dapat mo siyang ibalik sa mga Zadzan. Pag-usapan natin ito pagkatapos matugunan ang mga gawain ng mga Zadzan. Nakuha ko. Nagdilim ang mukha ni Jabari nang malamig niyang sinabi, panahon na para harapin ang mga sama ng loob na ito. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Zulia na hatakin ang braso ni Jabari. Bumalik sa normal ang ekspresyon ni Jabari, at sinabi niya, pupunta ako sa Zadzan Residence. Matapos matugunan ang mga usapin ng Zadzan, aalis ako sa madilim na mundo at hihintayin kita sa ika-12 universo ng labas ng mundo. Sige. Tumango si James. Hindi na nagtagal si Jabari. Hinayla niya si Zulia at sabay silang umalis. Sa pagtingin sa tatlong powerhouse, sina Yahweh, Jehudi, at Yehosheva, tinanong ni James, ano ang iyong mga plano? Hinawakan ni Yahweh ang kanyang balbas at sumagot, pagkatapos ng napakatagal na pagkakakulong, gusto kong maglakbay sa mga universo sa labas ng mundo. Kapag tapos na ako, hahanapin kita, at gagawa tayo ng magagandang bagay ng magkasama. Nagsalita rin si Jehudi, bagaman matagal na akong nakulong, hindi ko alam ang kasaysayan ng Primordial Realm. Gayunpaman, alam ko na ang Primordial Realm ay may hindi kilalang kasaysayan. Dahil ang human race ay may malalakas na kaaway, susundan kita at aayusin ang mga problema para sa human race. Aalis ako kasama ni Yahweh at hahanapin kita sa hinaharap. Oo naman. Tumango si James. Sina Yahweh at Jehudi ay parehong 9th power macrocosm ancestral gods. Sa tulong nila, makakapagligtas si James ng maraming problema. Pagkatapos, dama po ang tingin ni James kay Yehosheva habang nagtanong, ano naman sa iyo? Nag-isip sandali si Yehosheva bago sinabing, mananatili ako sa madilim na mundo ng ilang sandali. Kapag napagod ako, hahanapin kita. Pagkasabi niya noon ay umalis na siya. Munting ibon, ano ang tungkol sa iyo? Tanong ni James. Nagalit ang ibon nang marinig iyon. Sabi nito, may pangalan ako. Ang pangalan ko ay Morangoran Yambin. Sige. Tanong ni James, Morangoran, ano ang susunod mong planong gawin? Malakas si Morangoran. Sa kanila, si Morangoran ang pinakamalakas. Umaasa si James na makakatulong ito sa kanya. Wala akong nakitang paraan para makapasok sa Acme rank. Hindi ako pwedeng tumigil ngayon, kaya hindi kita susundan. Pagpasok ko sa Acme rank, hahanapin kita. Hanggang sa susunod. Sana ay mapunta ka pa sa Omniscience Path kapag muli tayong nagkita. Habang nagsasalita, lumipad si Morangoran. Sa isang kisap mata, nawala si Morangoran sa paningin ni James. Hindi na rin nagtagal ang ibang mga tao. Sunod-sunod silang nagpaalam kay James. Maya-maya, si James na lang ang naiwan sa lugar. Tumayo si James sa labas ng Ecclesiastical Restricted Zone. Siya ang master ng Ecclesiastical Restricted Zone ngayon, at ang buong Ecclesiastical Restricted Zone ay nasa ilalim ng kanyang pagbabantay. Nakita niya si Lord Samsung, na nakulong, at ilang panginoon ng Ecclesiastical Restricted Zone, na kasama ni Lord Samsung. Nakita rin ni James ang lokong halimaw. Naabot na nito ang sukdulan ng 9th stage ng Lord rank at nabaliw. Paano ko ililigtas ang halimaw na ito?
Kung ito ay matino, tiyak na ito ay isang makapangyarihang pag-aral, mumbled James. Sa larangan ng digmaan ng Ecclesiastical Restricted Zone, mayroong isang halimaw. Ang halimaw ay isang baka. Kung tungkol sa kung anong uri ng baka iyon, walang ideya si James. Ang kakayahan ng halimaw ay lubhang nakakatakot. Naabot na nito ang sukdulan ng 9th stage Lord rank. Kahit si Morangoran ay natakot dito. Makatakas lang si Morangoran dito. Nakakita si James ng maraming lihim mula sa Ecclesiastical Restricted Zone. Marami siyang susunod na gagawin. Kailangan niya ng malakas na katulong. Kung kaya niyang patahimikin ang baka, malaking tulong ito sa kanya. Nag-isip siya sandali. Nag-iisip siya ng paraan para makabangon ang baka. Nang magkaroon siya ng ideya, muli siyang pumasok sa Ecclesiastical Restricted Zone. Dahil siya ang naging master ng Ecclesiastical Restricted Zone, ang buong Ecclesiastical Restricted Zone ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang anumang panganib sa Ecclesiastical Restricted Zone ay hindi isang panganib sa kanya. Madali siyang nakarating sa sinaunang larangan ng digmaan. Sa larangan ng digmaan, ang malaking Divine Cow ay nagngangalit at patuloy na naglalabas ng napakalaking bellow. May nakapangingilabot na kapangyarihan ang boses nito. Pati ang espasyo ay nanginginig. Napakalaki ng Divine Cow. Para itong bundok na umiikot sa larangan ng digmaan. Saan man ito dumaan, basag ang lupa at napuno ng alikabok ang langit. Noong nakaharap ni James ang Divine Cow na ito noong nakaraan, kahit hindi siya mapapatay, tumakas lang siya. Pumasok siya sa isla upang makakuha ng mga pagkakataon at probidensya. Dahil umunlad ang kanyang kakayahan, hindi na siya natakot sa baliw na baka. Nakatayo sa larangan ng digmaan, tinitigan niya ang baliw na Divine Cow na walang katapusang sumisigaw. Matapos mapatitig dito saglit, humakbang siya. Sa isang hakbang, dumating siya bago ang banal na baka. Sa sandaling siya ay nagpakita, ang banal na baka ay sumugod sa kanya. Pagtaas ng paa, tatapakan na ng Divine Cow si James. Tumayo si James sa gitna ng hangin, at hindi siya kumikibo. Nang akmang tatapakan na siya ng Divine Cow, bigla siyang gumalaw. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinarang ang nakakatakot na stomp. Naabot na niya ang ika-6 na yugto ng Omniscience Path. Maging ang kanyang katawan ay umabot na sa 9th Power Macrocosm Ancestral God rank. Nang maabot ng kuko ng Divine Cow ang braso ni James, napakalakas ng puwersa, kahit para kay James. Durog ang katawan niya. Nang malapit na siyang lumubog sa lupa sa ibaba, na-activate niya ang Chaos Power. Ang Chaos Power at ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay lumaban sa pag-atake ng Divine Cow. Nagbigay siya ng lakas at itinulak ang hoof. Agad na tumaob ang malaking katawan ng Divine Cow. Nang bumagsak ang katawan nito sa lupa, nagkaroon ng malakas na bagzo ng hangin. Boom! Sa sandaling bumagsak ang Divine Cow sa lupa, nabasag ang lupa, at lumitaw ang isang napakalalim na kailaliman. Moo! Galit na galit ang Divine Cow. Sa isang pagtalon, lumitaw ito sa kalangitan, at isang marahas na kapangyarihan ang lumabas sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ay patungo kay James. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihan. Kahit isang 9th stage Lord ay hindi ito kinaya. Kung ang isa ay tamaan ng pag-atake, sila ay magdaranas ng mga pinsala. Agad na pumasok si James sa 6th stage Omniscience Path, at mas lumakas ang kanyang aura. Ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay ganap ding na isa aktibo. Nang harapin niya ang nakakatakot na pag-atake ng Divine Cow, siya ay kalmado. Itinaas niya ang kanyang mga braso at tinamaan ang nakakatakot na kapangyarihang ito. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay kumislap at siya ay lumitaw sa itaas ng ulo ng Divine Cow. Nang itinaas niya ang kanyang mga kamay, lumitaw ang mga mahiwagang sigil sa kanyang mga palad. Walang katapusang damapo sa lupa ang mga sigil. Si James ay patuloy na nagbabago ng posisyon at umaatake. Habang nakakross ang kanyang mga kamay, ang mga sigil ay tuloy-tuloy na lumabas. Ang mga sigil ay dumaong sa paligid ng Divine Cow, na bumubuo ng isang nakakatakot na porma sayon. Pilit na nakulong ng formation ang Divine Cow. Moo! Ang Divine Cow ay patuloy na nagpakawala ng mga dagandong at nagpupumilit na makawala.